Tumalsik na baga mula sa nagwe-welding sa kinukumpunting roll-up door ang isa sa mga tinuturong sanhi ng sunog sa pabrika ng Kentex Manufacturing sa Valenzuela City. Ano nga ba ang mga panuntunan para matiyak na ligtas ang pagwe-welding sa pagawaan? Ang mainit na balita hatid ni Trisha Safra. Welding accident ang isa sa tinitingnang maaaring pinagmula ng sunog sa pabrika ng tsinela sa Valenzuela na ikinamatay ng 72. Kaya naman ang insidente, usap-usapan sa ilang welding schools tulad ng sa TESDA. Unang-una nun yung safety precaution ng mga taong magtatrabaho doon sa lugar na yun. Kasi biruin mo ang daming namatay. Delikadong trabaho ang welding o ang pagdurugtong ng mga metal sa pamamagitan ng paghinang gamit ang welding stick o welding gun. Kailangang may alam, maingat at sumusunod sa mabusising safety standards tulad ng pagsusuot ng personal protective equipment. Ang mga estudyante rito, kumpleto ng araw sa pag-iingat pero nasusugatan pa rin. Noong isang araw lang, nagkaroon ng basag ang isa sa mga kuko sa kamay ni Eden ng talsikan ng alipato. Nabutas kasi ng bakal ang kanyang welding gloves kahit nayari pa sa balat o leather. Ang welding trainer sa isang pribadong kumpanya na si Hener Cortez, nagkapilat naman sa kanang braso nang mapasok sa winelding na bakal ng kanyang estudyante noong nakaraang taon habang iniinspeksyon niya ito. Bukod sa paso, nakakasira rin daw ng paningin ang liwanag ng mga alipato sa welding. Siguro na-experience lahat ng welder na yung mata nila parang may buhangin. Dahil based on my own experience, talagang nagigising ako sa hating gabi para akong bulag nangangapa sa dingding. Kaya bukod sa gloves at apron o jacket na yari sa balat, pinagsusuot din ng leather leggings ang welder. Sa ulo, dapat daw may protective goggles, N99 gas mask at welding mask na gawa sa fiberglass. Pero ang pagsusuot ng PPE, last resort lang daw sa 5 level ng hazard control. Nangunguna raw sa hierarchy ang elimination o pag-aalis ng delikadong aspeto mula sa proyekto. Ikalawa ang substitution o pagpapalit sa delikadong aspeto ng ligtas na alternatibo. Ikatlo ang engineering control o pagdidisenyo sa pinagtatrabahuhan para tiyaking ligtas ito. Meron tayo ditong mga lava shield tulad sa Ang lava shield po isang curtain na ginagamit para maiwasan po ang pagtasik ng anuman. Exhaust fan, kailangan tama po, may proper ventilation para po maiwasan anumang posibleng mangyari tulad ng pagkahilo. Ika-4 naman ang administrative control o paglalagay ng mga panuntunan para sa kaligtasan. Dito raw pumapasok ang pagkuha ng mga kaukulang permiso gaya ng hot work permit mula sa Bureau of Fire Protection. Dinedetermine po natin sino po yung magwe-welding, yung skilled worker. Sino po yung person, authority o nagsusupervise doon. Kailan siya mag-uumpisa mag-welding, anong oras siya matatapos. Dapat din daw walang mga papel, karton, plastic, pintura o iba pang mga nasusunog na materyales sa paligid kung magwe-welding. Kasama rin doon yung pag-aaral tungkol doon sa paggamit ng fire extinguisher. So kailangan din nilang malaman ano ba yung mga pwedeng paggamitan ng fire extinguisher na yon. Ito ba ay let's say for water ba o yung halimbawa mga chemicals. Panawagan ng TESDA sa mga kababayan nating nagwe-welding pero walang formal na pagsasanay. Makipag-ugnayan sa kanila para mabigyan ng kaalaman. Libre ang training at nagbibigay din ng scholarships para sa mga pribadong welding training centers. Trisha Safra, GMA News.